kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga oras na ito. Sa araw na ito, basahin natin ang isa na namang magandang kwento sa banal na kasulatan. At ito ay pinamagatang Si Noah at ang Baha. Ang kwentong ito ay mula sa aklat ng Genesis, mula ika-6 na kabanata, unang talata, hanggang ika-9 na kabanata, ika-28 talata. Ang kasamaan ng tao. Nang magsimulang dumami ang mga tao sa lupa at ipinanganak sa kanila ang mga anak na babae, nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao at nagpakasal sila sa alinman sa kanilang pinili. Nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon, "Ang aking espiritu ay hindi makikipaglaban sa tao magpakailanman, sapagkat siya'y mortal. Ang kanyang mga araw ay magiging 120 taon. Ang mga Nephilim ay nasa lupa ng mga panahong iyon, at gayon din pagkatapos, nang ang mga anak ng Diyos ay pumaroon sa mga anak na babae ng mga tao at nagkaanak sa kanila. Sila ang mga bayani noong unang panahon, mga taong kinilala. Nakita ng Panginoon kung gaano kalaki ang kasamaan ng tao sa lupa, at ang bawat hilig ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay masama lamang sa lahat ng panahon. Ang Panginoon ay nagdalamhati na ginawa niya ang tao sa lupa, at ang kanyang puso ay napuno ng pighati. Kaya't sinabi ng Panginoon, "Aking lilipulin ang mga tao na aking nilikha sa balat ng lupa, mga tao at mga hayop, at mga nilalang na gumagalaw sa lupa, at mga ibon sa himpapawid, sapagkat ako'y nalulungkot na sila ay ginawa ko." Ngunit si Noah ay nakasumpong ng pabor sa mga mata ng Panginoon. Si Noah. Ito ang kwento ni Noah. Si Noah ay isang matuwid na tao, walang kapintasan sa mga tao sa kanyang panahon, at lumakad siya kasama ng Diyos. Si Noah ay nagkaroon ng 3 anak, sina Sem, Ham, at Japet. Ngayon ang mundo ay masama sa paningin ng Diyos at puno ng karahasan. Nakita ng Diyos kung gaano kabulok ang mundo, sapagkat ang lahat ng tao sa lupa ay nagkasala sa kanilang mga gawi. Kaya't sinabi ng Diyos kay Noah, "Lilipulin ko ang lahat ng tao, sapagkat ang mundo ay napuno ng karahasan dahil sa kanila. Tiyak na pupuksain ko silang dalawa at ang mundo." Kaya't gumawa ka ng isang arko ng kahoy na sipres. Gumawa ka ng mga silid sa loob nito, at balutan ito ng aspalto sa loob at labas. Ganito ang gagawin mo. Ang arko ay 450 talampakan ng haba, 75 talampakan ng lapad, at 45 talampakan ng taas. Gumawa ng bubong para dito, at tapusin ang arko sa loob ng 18 pulgada mula sa itaas. Maglagay ng pinto sa gilid ng arko, at gumawa ng mas mababa, gitna at itaas na kobyerta. Ako ay magdadala ng tubig baha sa lupa upang sirain ang lahat ng buhay sa silong ng langit. Ang bawat nilalang na may hininga ng buhay dito, lahat sa lupa ay mamamatay. Ngunit itatatag ko ang aking tipan sa iyo, at papasok ka sa arko,
ikaw at ang iyong mga anak na lalaki at ang iyong asawa at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. Dapat mong dalhin sa arko ang dalawa sa lahat ng may buhay na nilalang, lalaki at babae, upang panatiling sila'y buhay kasama mo. Dalawa sa bawat uri ng ibon, sa bawat uri ng hayop, at sa bawat uri ng nilalang na gumagalaw sa lupa ay lalapit sa iyo upang panatilihing buhay. Dapat mong kunin ang bawat uri ng pagkain na dapat kainin at itabi ito bilang pagkain, para sa iyo at para sa kanila. Ginawa ni Noah ang lahat tulad ng iniutos sa kanya ng Diyos. Ang malaking baha. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Noah, "Pumasok ka sa arko, ikaw at ang iyong buong pamilya, dahil natagpuan kitang matuwid sa henerasyong ito. Magdala ka ng 7 sa bawat uri ng malinis na hayop, isang lalaki at ang kanyang asawa, at 2 sa bawat uri ng maruming hayop, isang lalaki at ang kanyang asawa, at 7 rin sa bawat uri ng ibon, lalaki at babae, upang panatilihing buhay ang kanilang iba't ibang uri sa buong mundo. 7 araw mula ngayon, magpapaulan ako sa lupa sa loob ng 40 araw at 40 gabi, at papawiin ko sa balat ng lupa ang bawat nilalang na may buhay na aking ginawa." At ginawa ni Noah ang lahat ng iniutos sa kanya ng Panginoon. Si Noah ay 600 taong gulang nang dumating ang baha sa lupa. At si Noah at ang kanyang mga anak na lalaki at ang kanyang asawa at ang mga asawa ng kanyang mga anak ay pumasok sa arko upang makatakas sa tubig ng baha. Mga pares ng malinis at maruming hayop, ang mga ibon at ang lahat ng nilalang na gumagalaw sa lupa, lalaki at babae, ay lumapit kay Noah at pumasok sa arko, gaya ng iniutos ng Diyos kay Noah. At pagkatapos ng 7 araw ay bumaha sa mundo. Sa ika-600 taon ng buhay ni Noah, sa ika-17 araw ng ika-2 buwan, sa araw na iyon ay bumuhos ang lahat ng bukal ng malaking kalaliman, at nabuksan ang mga pintuan ng tubig sa langit, at bumuhos ang ulan sa lupa ng 40 araw at 40 gabi. Sa mismong araw na iyon, si Noah at ang kanyang mga anak na lalaki, sina Sem, Ham at Japet, kasama ang kanyang asawa at ang mga asawa ng kanyang 3 anak, ay pumasok sa arko. Nasa kanila ang bawat mabangis na hayop ayon sa uri nito, lahat ng hayop ayon sa kanilang uri. Bawat nilalang na gumagalaw sa lupa ayon sa uri nito, at bawat ibon ayon sa uri nito, lahat ng bagay na may pakpak. Ang mga pares ng lahat ng nilalang na may hininga ng buhay ay lumapit kay Noah at pumasok sa arko. Ang mga hayop na pumapasok ay lalaki at babae ng bawat may buhay, gaya ng iniutos ng Diyos kay Noah. Pagkatapos ay ikinulong siya ng Panginoon sa loob. Sa loob ng 40 araw ay patuloy na dumarating ang baha sa lupa, at habang lumalakas ang tubig ay itinaas nila ang arko sa itaas ng lupa. Ang tubig ay tumaas at lumakas ng gusto sa lupa, at ang arko ay lumutang sa ibabaw ng tubig. Sila ay tumaas ng gusto sa lupa, at ang lahat ng matataas na bundok sa ilalim ng buong langit ay natakpan. Tumaas ang tubig at tinakpan ang mga bundok sa lalim
na mahigit 20 talampakan. Namatay ang lahat ng may buhay na gumagalaw sa lupa, mga ibon, alagang hayop, mababangis na hayop, lahat ng nilalang na nagkukumpulan sa ibabaw ng lupa, at lahat ng sangkatauhan. Lahat ng nasa tuyong lupa na may hininga ng buhay sa mga butas ng ilong ay namatay. Ang bawat bagay na may buhay sa balat ng lupa ay nalipol. Ang mga tao at mga hayop at ang mga nilalang na gumagalaw sa lupa at ang mga ibon sa himpapawid ay pinawi sa lupa. Si Noah lamang ang naiwan at ang mga kasama niya sa arko. Binaha ng tubig ang lupa sa loob ng 150 araw. Ang wakas ng baha. Ngunit naalala ng Diyos si Noah at ang lahat ng mabangis na hayop at ang mga hayop na kasama niya sa arko, at nagpadala siya ng hangin sa ibabaw ng mundo, at ang tubig ay humupa. Ngayon ang mga bukal na kalaliman at ang mga pintuan ng tubig sa langit ay sarado na, at ang ulan ay tumigil sa pagbagsak mula sa langit. Panay ang pag-urong ng tubig sa lupa. Sa katapusan ng 150 araw ay bumaba ang tubig, at sa 17 araw ng 7 buwan, ang arko ay napatong sa bundok ng Ararat. Ang tubig ay patuloy na humupa hanggang sa 10 buwan, at sa unang araw ng 10 buwan ay nakita ang mga taluktok ng mga bundok. Pagkaraan ng 40 araw, binuksan ni Noah ang bintanang ginawa niya sa arko at nagpalipad ng isang uwak, at patuloy itong lumilipad ng pabalik-balik hanggang sa matuyo ang tubig sa lupa. Pagkatapos ay nagpalipad siya ng isang kalapati upang tingnan kung ang tubig ay humupa na mula sa ibabaw ng lupa. Ngunit ang kalapati ay walang mahanap na matitirahan sapagkat may tubig sa ibabaw ng buong lupa. Kaya bumalik ito kay Noah sa arko. Inunat niya ang kanyang kamay at kinuha ang kalapati at ibinalik sa kanyang sarili sa arko. Naghintay pa siya ng 7 araw at muling pinalabas ang kalapati mula sa arko. Nang bumalik sa kanya ang kalapati sa kinagabihan, naroon sa tuka nito ang isang bagong pinutol na dahon ng olibo. Nang magkagayoy, nalaman ni Noah na ang tubig ay humupa na. Naghintay pa siya ng 7 araw at muling pinalabas ang kalapati. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na ito bumalik sa kanya. Sa unang araw ng unang buwan ng 601 taon ni Noah, ang tubig ay natuyo sa lupa. Pagkatapos ay tinanggal ni Noah ang takip sa arko at nakita niyang tuyo ang ibabaw ng lupa. Sa 27 araw ng 2 buwan, ang lupa ay ganap ng tuyo. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos kay Noah, "Lumabas ka sa arko, ikaw at ang iyong asawa, at ang iyong mga anak at ang kanilang mga asawa. Ilabas mo ang lahat ng uri ng nilalang na buhay na kasama mo, ang mga ibon, ang mga hayop, at ang lahat ng nilalang na gumagalaw sa ibabaw ng lupa, upang sila ay dumami sa lupa at maging mabunga at dumami ang mga ito." Kaya't lumabas si Noah kasama ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa at ang mga asawa ng kanyang mga anak. Lahat ng hayop at lahat ng nilalang na gumagalaw sa ibabaw ng lupa at lahat ng ibon, lahat ng gumagalaw sa lupa ay lumabas sa arko sunod-sunod na uri. Nag-alay si Noah ng isang sakripisyo sa Panginoon. Nang magkagayoy, nagtayo si Noah ng isang dambana para sa Panginoon at kumuha ng ilan sa lahat ng malinis na hayop
at malinis na imon, at naghandog ng mga handog na susunugin doon. Naamoy ng Panginoon ang masarap na amoy at sinabi sa kanyang puso, "Hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao, kahit na ang bawat hilig ng kanyang puso ay masama mula sa pagkabata. At hindi ko na muling lilipulin ang lahat na may buhay na nilalang gaya ng ginawa ko. Habang ang lupa ay nananatili, ang pagtatanim at ang pag-aani, lamig at init, tag-araw at taglamig, araw at gabi ay hindi titigil." Ang tipan ng Diyos kay Noah. Pagkatapos ay binasbasa ng Diyos si Noah at ang kanyang mga anak na sinasabi sa kanila, "Maging masagana kayo at magparami at punuin ang lupa. Ang takot at sindak sa inyo ay babagsak sa lahat ng hayop sa lupa at sa lahat ng ibon sa himpapawid, sa bawat nilalang na gumagalaw sa lupa at sa lahat ng isda sa dagat. Sila ay ibinigay sa inyong mga kamay. Ang lahat ng nabubuhay at gumagalaw ay magiging pagkain para sa inyo. Kung paanong ibinigay ko sa inyo ang mga berdeng halaman, ibinibigay ko ngayon sa inyo ang lahat. Ngunit hindi kayo dapat kumain ng karne na mayroon pa ring dugo. At para sa buhay ninyo ay tiyak na hihingi ako ng pagtutuos. Hihingi ako ng pagtutuos sa bawat hayop, at sa bawat tao, hihingi din ako ng pagtutuos sa buhay ng kanyang kapwa. Sino mang magbuhos ng dugo ng tao, sa pamamagitan ng tao ay ibubuhos ang kanyang dugo. Sapagkat ayon sa larawan ng Diyos, ginawa ng Diyos ang tao. At para sa iyo, magpalaanakin at dumami ang bilang. Magpakarami ka sa lupa at dumami dito." Pagkatapos ay sinabi ng Diyos kay Noah at sa kanyang mga anak na kasama niya, "Itinakda ko ngayon ang aking tipan sa inyo at sa inyong mga inapo pagkatapos ninyo, at sa bawat nilalang na may buhay na kasama ninyo, ang mga ibon, ang mga hayop, at ang lahat ng mailap na hayop, ang lahat ng lumabas sa arko na kasama mo, bawat may buhay na nilalang sa lupa. Itinatatag ko ang aking tipan sa inyo. Hindi na muling mapapawi ang lahat ng buhay sa pamamagitan ng tubig ng baha. Hindi na muling magkakaroon ng baha upang sirain ang lupa." At sinabi ng Diyos, "Ito ang tanda ng tipan na aking ginagawa sa pagitan ko at ninyo at ng bawat nilalang na may buhay na kasama ninyo. Isang tipan sa lahat ng salinlahi. Inilagay ko ang aking bahaghari sa mga ulap, at ito ang magiging tanda ng tipan sa pagitan ko at ng lupa. Sa tuwing magdadala ako ng mga ulap sa ibabaw ng lupa, at ang bahaghari ay lumitaw sa mga ulap, aalalahanin ko ang aking tipan sa pagitan ninyo at ng lahat ng may buhay na nilalang sa bawat uri. Hindi na muling magiging baha ang tubig upang sirain ang lahat ng buhay. Sa tuwing lilitaw ang bahaghari sa mga ulap, makikita ko ito at aalalahanin ang walang hanggang tipan sa pagitan ng Diyos at ng lahat ng buhay na nilalang sa lahat ng uri sa lupa." Kaya't sinabi ng Diyos kay Noah, "Ito ang tanda ng tipan na aking itinatag sa pagitan ko at ng lahat ng nabubuhay sa lupa." Si Noah at ang kanyang mga anak.
Ang mga anak ni Noah na lumabas sa arko ay sina Sem, Ham at Japet. Si Ham ang ama ni Kanaan. Ito ang tatlong anak ni Noah, at sa kanila nagmula ang mga taong nagkalat sa mundo. Si Noah, isang tao sa lupa, ay nagpatuloy na magtanim ng isang ubasan. Nang makainom siya ng alak nito, nalasing siya at napahiga ng walang saplot sa loob ng kanyang tolda. Nakita ni Ham, ang ama ni Kanaan, ang kahubaran ng kanyang ama at sinabi sa kanyang dalawang kapatid sa labas. Ngunit kumuha sina Sem at Japet ng isang damit at inilagay sa kanilang mga balikat. Pagkatapos ay lumakad silang paatras at tinakpan ang kahubaran ng kanilang ama. Ang kanilang mga mukha ay ibinaling sa kabilang direksyon upang hindi nila makita ang kahubaran ng kanilang ama. Nang magising si Noah mula sa kanyang pagkalasing sa alak at malaman kung ano ang ginawa sa kanya ng kanyang bunsong anak, sinabi niya, "Sumpain si Kanaan. Siya ang magiging pinakamababa sa mga alipin sa kanyang mga kapatid." Sinabi rin niya, "Purihin ng Panginoon ang Diyos ni Sem. Naway maging alipin ni Sem si Kanaan. Palawakin nawa ng Diyos ang teritoryo ni Japet. Naway manirahan si Japet sa mga tolda ni Sem at maging kanyang alipin si Kanaan." Pagkatapos ng baha, nabuhay si Noah ng 350 taon. Sa kabuuan, nabuhay si Noah ng 950 taon at pagkatapos siya ay namatay. At dito nagtatapos ang isa na namang magandang kwento mula sa aklat ng Genesis ng banal na kasulatan, ang kwento ni Noah at ang baha. Abangan ang mga susunod pang magagandang kwento mula sa banal na kasulatan na nagpapatunay na ang Diyos ay totoo, ating manlilikha, makapangyarihan, dakila at makatuwiran. Hanggang sa muli, patnubayan nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Peace.